Masayang araw po, mga ka-PL. Eto na, ramdam na po natin. Palapit na po ng palapit talaga ang 2025 midterm election. Dahil kanya-kanyang paramdam na po itong mga politiko. Ito mga dating dilawan na naging kakamping at itong pula na ngayon ay dilaw. Ha? Di umano, mga kababayan, mga ka-PL, may binubuo na pong senatorial slate. Sa panig po ng mga dilawan na naging kakamping nga dito kila Mamalenlen, di umano, meron na silang 4 o hanggang 6 na malalakas di umano, matitigas di umano na mga kakandidato bilang senador sa 2025 midterm election. Sa ngayon, hindi pa natin tukoy kung sino-sino ito mga ito. Pero may idea na po tayo. Noong nakaraang halalan, 2022, maaaring sila-sila rin yun. Pero, maaaring madagdagan o kaya yung iba doon, mawala. Ang tanong, yun na ba yung malakas? Ito na totoo lang tayo, no? Para sa akin, ang medyo malakas-lakas lang sa kanila, kung sakaling tumakbo itong si Kiko Pangilinan at saka si Inang Lenlen. Yang dalawa lang, pero yan sila Bagilat, sila Jokno, kangkungan pa rin ang bagsak niyan, mga ewan ko lang kung meron pa silang idadagdag. Dito naman sa halimbawa, nagbuo na si Tatay Digong sa pangunguna na dito sa PDP Laban. Halimbawa lang, nagbuo na siya ng senatorial slate. Maaaring kaisa dyan, no? Si Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, si Tolentino, ay hindi pa natin alam yung iba. Baka si Harry Roque kasama pa, o di kaya si Arthur ni Glenn Chong, at baka sumama pa si Madam Sandra Cam. Kasi noon pa lang may naririnig na ako na di umano tatakbo ito sa pagka-senador. Ayan. Pero dito po sa kabila, itong mga pulahan nga na naging dilaw, pula, kumupas, ang lumabas na kulay, dilaw. Di umano, may binubuo na rin na senatorial slate itong si, ewan ko lang kung magkasama sila ni, ni Sandro, no? O si Tamba, o di kaya si F.L. Lisa, di tayo sigurado dyan, Pero hindi malayong mangyayari yan. Sino-sino ba naman ang mga kaalyado nila? At baka sumama pa itong si Migs Nograles, mga kapi. Baka lang. Kasi ganun nila ngayon yan At kung sino-sino pa yung ibang mga congressman ngayon na baka tumalon sa pagkasenador. Magbabaka sakali. Ayan. So, ramdam nyo na rin ba ang malapit ng 2025 midterm election? Ngayon ganito. Tayong mga DDS, mga nakasuporta kay Tatay Digong, alam na po natin ang gagawin natin,
nabudol na po tayo nung nakaraang halalan ha. Baka yung iba po sa inyo nakita si Isko, halimbawa lang ha, hindi ko sinasabing ito ang mangyayari. Makita si Isko sa senatorial slate nila Tamba, uy, nandun si Isko. Binoto ko dati yan nung presidential, talo nga lang. Boboto ko nga uli ngayon. Pero ang puso mo, BDS ka. Taga-suporta ka ni Tatay Digong. Wag ganun. Binibigyan po natin ng tsansa na makapasok po ang mga manok nila. Kung sino po talaga ang tunay na sinusuportahan mo, yung kanyang buong senatorial slate, doon na lang po tayo bumoto. Napansin nyo sa mga dating kakamping nila Mama Lenlen. Halimbawa, naroon din si Ping Lacson. Uy! Naroon si Ping Lacson Sayang, bakit dito sumama kila tatay? Ay tanggalin ko tong isa dito kila tatay, ibigay ko yung boto ko kay Ping Lacson. Huwag pong ganon. Ibigay na po natin ng buong buo ang suporta natin sa mga senatorial slate na itong bubuuin ni Tatay Digong. Pero sa ngayon, wala pang binubuo si tatay. Hindi siya excited. Wala lang. Tsaka na yan, malayo pa. Kumbaga, ito yung nasa niya, sa isip niya. Unahin muna natin kontrahin itong Chacha, itong PI. Yan, tsaka na yung election, malayo pa yan. Kayang buuin niya ng 1 hanggang 4 hanggang 2 buwan. Yan. At maaaring meron nang napipisil si Tatay Digong. Kaya hindi siya nagmamadali. Pero mga kababayan, mga ka-PL, etong sa panig nila Sandro at Tamba, di umano meron ng mangilan-ngilan nakasama sa kanilang senatorial slate. Excited o natatakot? Sa mga Duterte. Bakit ko nasabing natakot? Opinion ko lang to Maaari kasing ito ang nasa isip nila. Kukunin nila etong mga kilala nila na malalakas na. May mga ganun Katulad ni Ping, malakas naman talaga yan si Ping. Si Isko, si Pacquiao. Si Pacquiao kahit na ganyan lang yan, kita nyo hindi nawawala sa survey. Hindi dumaan sa pagka-vice presidente yan, senador lang yan. First term lang yan siya, pero hindi nawawala sa survey. Samantalang si Inang Lenlen laging bagsak sa survey. Maaari. Kukunin nila lahat yung mga kilala na. Yung may malaking potensyal na maaaring manalo sa pagkasenador. Yan. Nangungulekta na sila ngayon isa-isa. Etong mga kilala nga, baka maunahan sila ni Tatay Digong. Yun lang sa akin opinion ko lang parang malaki po talaga ang takot nila sa mga Duterte. Kaya ngayon pa lang naghahanda na sila mga kababayan, mga ka-PL, bagamat malapit na po ang filing di umano sa Oktubre ba? Malayo-layo pa, ilang buwan pa. Malapit na yan kung tutuusin lang, pero sa paghahanda medyo maaga pa. Ang aga. Excited lang nakakatakot, baka maunahan tayo ni Digong. Unahan na natin siya.
Parang ganun lang no? O, si tatay, ang PDP laban, chill lang. Pa-prayer rally lang muna. Di ba? Yan. Ang Duterte. At higit sa lahat, siya ang nilalapitan. Mr. President, baka pwedeng pag nagbuo kayo ng senatorial slate, sama mo naman ako. Di ba? Yung kabila, sila pa ang namimingwit. Di ba, mga kababayan? Malaki po siguro. Siguro lang naman. Hindi, baka malaki po ang takot nila na maunahan sila ni tatay sa pagpili nitong magiging senatorial slate nila. Kaya ngayon pa lang, naghahanda na. Relax lang po. Malayo-layo pa po. Alam ho namin na nasa inyo ang makinarya at kapangyarihan. Sinong tangang kandidato ang pupunta sa itinuturing ngayon na oposisyon? Walang iba kundi si tatay. Kasi ang mga dilawan na oposisyon, tunay na oposisyon, wala na tahimik na Lumalabas ngayon ang oposisyon talaga si tatay Diba? Sinong tangang kandidato na naniniguradong manalo at sasanib dito kay Tatay Digong pero napakalakas. Diba? Walang binitawang salita na hindi pinag-uusapan sa mga mainstream media, maging ng mga vlogger. Pero sila, mga kababayan, mga ka-PL, yung mga binibitawang salita nila, hindi benta sa masa. Huwag kayong mag-alala. Yung mga naninigurado na mga kakandidato sa 2025, sa inyo ho yan Didikit sa inyo yan Kasi malaki ang makinarya ninyo. Kapangyarihan. Pera. Meron kayo. Siyempre, may mga sweldo kayo May ibibigay kayo dyan sa mga, may tutulong pala yan sa mga kakandidatong senador. Samantalang dito sa kabila, kumbaga sa Bisaya pa, magdildil lang ng asin muna. Kasi kampanya pa man, malabo pang mangyari. Yan. Pero sana, etong aking kababayan na si Manny Pacquiao, sana tumakbo ulit dito sa kay Tatay Digong. Kasi Mindanawan para sa Mindanawan. Yan. Ano sa palagay ninyo mga ka-PL? Excited si Tamba at Sandro? O natatakot lang na maunahan ni tatay na makahanap ng mga magiging senatorial slate? Paki-comment lang po. Hanggang dito lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.